Sige po, tayo po itmayo para sa ating panalangin po. Sige po, batiin po natin ating mga katabi ng Charity Morning po. Okay, gandang tingnan. Sige po, isi-share ko muna po yung kabutihan dyan sa buhay ko po. Sa nangyari. Okay lang po ba sa inyo? Salamat po sa Diyos sa kagalingan na pinaranas sa akin. Kasi mga nagdaang araw, mga nakaraang linggo, talaga iba po yung pakiramdam ko. Pinili ko lang po talaga magtrabaho kahit hindi ko na kaya. Pero salamat sa Diyos at ito ay nakaya ko. Na-experience ko po nung kami ay gumawa ni Pastor, hindi ko po pinahalata sa kanya na minaramdaman ako. At alam ko ng Diyos na Diyos para sa buhay ko. Talagang sobrang init ng Miyerkules po noon. Parang hindi ko alam kung nahihilo na po ako. Basta inaalayan ko si Pastor. Sabi ko, Pastor, ayaw ko po yan. At nandun naman si Pastor, alam ko na ang Diyos ay nandun sa buhay namin dalawa. Talagang natapos po namin trabaho. Hanggang sa aming pag-uwi, Pastor, mamamahinga muna ako. Basta mapakiramdam ko, bigyan ko ng tubig. Sabi ko, itong tubig ito lingkod ng Diyos. Nung ininom ko, guminahawa po ang pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, thank you po. Siguro sobrang init lang po ito. Pero sa trabaho, madali lang po. Talagang sobrang init ng Wednesday. Naranasan ko po talaga yung nahilo ko. Tapos sumasakit po yung dibdib ko. Pero ngayon okay na po. Medyo okay na po. Kaya thank you. Salamat pa po rin po sa Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito. Kami po ay sama-samang magpupuri at aawit sa Lord God. Sa iyo po namin lahat ay ibibigay ang aming pong papupuri sa umagang ito. Bagamat Panginoon, sa mga nagdaang linggo, nakaranas po kami Panginoon ng iba po, alam ko na mayroong mga dinadalang problema sa kanilang pamilya. Ako, Lord God, at nakakita mo po ito pagkat ikaw po Panginoon ang talagang mabibigay Panginoon ng kapayapaan sa bawat anak mo na mananampalataya, Lord God. Naranasan po namin talaga yung minsan talaga sa buhay namin yung kakulangan, pangailangan sa araw-araw. Pero nandiyan ka palagi, Lord God. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan, Lord God. Thank you po, Panginoon, pagkat ikaw lamang talaga ang aming Panginoon na talagang laging nakasubaybay, laging gumagabay sa aming buhay, Lord God. Thank you po, Lord, sa kabutihan mo. Talagang hindi ka talaga, yung mga buhay namin, minsan talagang gusto na namin gumiba, pero Lord God, pag kami lumapit sa iyo, binibigyan mo po kami ng kapayapaan, Lord God. Salamat po, Lord God, sa araw na ito, sa mga nandito, Panginoon, sa nakarating dumalo sa gawain ito, Lord God. Alam po, Panginoon, hindi po kami uuwi ng walang kagalakan sa iyong puso, Lord God. Kagalingan at mumula sa iyo, yung pag-ibig mo lagi na pinapadalas mo sa amin, sa bawat sa amin, Lord God. Lord, salamat po. At wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Lord God. So, umagang po ito, Lord God, lahat po, Panginoon, ng tatay dito, Lord God, kayo po, Panginoon, ang isang kumilos sa buhay niya. Lahat po, Panginoon, na aming pag-aaralan, Lord God, ay magmumula, Lord God, sa iyo. Kapahayagan, magmumula sa iyo, Lord God. At alam po, Panginoon, na ito ay para sa aming kabubuti, Lord God, sa bawat isa amin. Lord, sa umagang ito, sa aming mga kasamahan, Lord God, na wala pa po dito, Lord God, ingatan po sila, na makarating po sila, ligtas po sa lugar nito. At sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kamusta po kayo mga kapatid? All is well. Hallelujah, Jesus. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen, amen. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap mong purihin. Napakasarap mong sambahin, O Panginoon. At sabi nga ng awitin na ito, Oh God, the battle belongs to you. At naniniwala kami, Panginoon, na napagtagumpayan na namin ang lahat ng batas ng aming buhay. Dahil sa inyo, O Diyos. Dahil sa inyong tinapos na gawa, Kristo, sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po tayong magpuri sa Panginoon.
When all I see is a battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Yes, Lord. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And if you are for me, who can be against me? Amen po ba? Oh. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. Oh, when all I see is the cross, God, you see the empty tomb. Oh, so when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every
battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs Minsan to pa po. you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Listen pa. Oh God, the battle belongs to you. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Lord, we worship you, oh God. Purihin ka, dakila ka, Panginoon. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Oh Jesus, you are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above.
Jesus, Lord, I stand. Oh, praises to I stand in awe of you. Lord, I stand. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of Holy God. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Minsan pa, I stand in awe of you. Sige po. Banggitin po natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Your name is the highest. Your name is, oh, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest.
church, let's sing this song. And dominions of powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, It's the greatest. your name stands above them all. Jesus, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry. Oh, Jesus. Holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Ibuka po natin ang ating mga bibig at purihin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus. Shikarabo. Salamat Panginoon sa tinapos mong gawa sa krus. Salamat Panginoon dahil ikaw ay tapat. Ikaw tapat sa iyong mga pangako, O Diyos. Abba Father. Hallelujah. Jehovah Jireh. Jesus, Jesus. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Let's take this time to worship the Lord personally. Come on, church. Sige po, purihin natin ang Panginoon. For the last time, sige po, awitin natin. Jesus is your name, is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Hallelujah. Jesus. Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap mong purihin, napakasarap mong sambahin, O Diyos. Sige po, sabay-sabay po tayong sumigaw ng Hallelujah! 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 Sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Tayo po'y magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Napitin po ba tayo ng pag-worship? Let us continue to worship God sa pamamagitan po ng ating mga salita.
nakakatuwa pong isipin kung sino talaga si Jesus para sa buhay po natin. Amen? Napakagandang awitan, sambahin sapagkat siya'y banal at makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, habang inaawit natin yung mga awit kanina, patuloy na pinapakilala ng Diyos kung sino siya sa atin. Amen? Napakadakila at banal ang kanyang mga gawa. Dakila rin po ang Diyos natin. Amen. This is the continuation of our lesson last time, why you need to study God's Word. Bakit po ba kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos? Kailangan po ba ng isang Kristiyano yung salita ng Diyos? Amen. So, mahalaga daw po at mahalaga na talagang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang life application last time is we study because of our relationship to God, we listen to His voice. Sa Kanya po tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig sa kung saan-saan lamang. Next. Sabi po sa John 10, nakikinig ang sa akin ang aking mga tupa. So alam natin kung ano yung boses ni God. Amen. Number 2, be ready. Pinapakilala na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa pag-aaral po ng kanyang salita, naunawaan natin kung anong purpose natin sa buhay bilang isang mananampalataya. Ito po ay yung paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ibang tao o sa mga tao. Amen? So, atin din pong pinag-aralan yung big idea na tinawag, ang sinasabi na ang Diyos, God revealed Himself through the Scripture. Pinapakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa pagbabasa ng Biblia. Amen? So, ipagpatuloy po natin kasi this is the last part of our lesson. Knowing God equals loving God. Loving God equals serving God. Pag daw po kilala natin, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, lumalalim yung ating kaalaman at pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? O umaaten lang po tayo, tas wala na. Di ba? So habang po tayo nakikinig, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, patuloy nating nakikilala kung sino siya. Amen? Kaya po yung parang, you're beautiful beyond description, makakanta mo na yun eh. Kasi maintindihan mo siya kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kabuti sa atin, kung gaano siya kabanal. Kasi iyon yung pinapakilala niya patuloy po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito po ay habang nangyayari, nagiging masidhi naman yung pag-ibig natin sa Diyos. Alam ko po pag kayo tinanong ko, mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos at patuloy na magmamahal sa Diyos. At dahil sa pagmamahal na yon, tayo po ay masiglang maglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi po tayo maglilingkod nang takot lang tayo sa ibang tao. Gusto lang nating maglingkod kasi gusto nating makilala. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos at dahil sa Diyos. Amen? So, ang tunay pong paglilingkod ay bunga ng tunay na pag-ibig. Kailangan may pag-ibig. Kapag kasi naglilingkod ka lang ng para sa'yo, mababurn out po tayo. Amen? Para po lang nang nagtatrabaho. Kaya ka nagtatrabaho, gusto mo kumita ng malaki. Pero hindi mo gusto yung trabaho. Di ba? Minsan may ganun eh. Kaya pag pagod ka na, humihinto ka na. Ayaw mo na eh. Pero ang tunay na paglilingkod po ay bunga ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay bunga ng tunay na pagkakilala. Amen? Last time, tinalakay po natin, nakikilala natin ng Diyos kung patuloy natin kinikilala yung kanyang pagkatao. Kaya tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikilala natin siya. Amen? Doon nakalagay na siya'y manggagamot. Sa Biblia nakalagay, dakilang manggagamot. So sino siya? Dakilang manggagamot. Amen? Sa Biblia po, kung sino ang Diyos sa atin. Kaya maaawit natin yung awit na Diyos ka sa amin. Kasi kilala mo na siya eh. Alam mo na siya yung tumutugon sa iyong pangangailangan. Alam mo na, hindi siya nag-iiwan, hindi siya nagpapabaya. Amen?
alam mo na, kilala mo ang Diyos mo, kasi kahit na anong sitwasyon, nandun siya para sa'yo. Amen? Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka pababayaan sa lahat ng lakarin mo sa buhay. Ang tunay na pagkakilala mo sa Diyos ay bunga ng iyong pag-aaral din. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para po tayo ay makakilala at patuloy na lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. So, yung pagkakilala po sa Panginoon ay gantimpala para sa atin. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Pag ang Diyos po ay patuloy nating nakilala, siya po ay dakila, siya po ay tapat sa atin. Ang gantimpala ng iyong paglilingkod sa Diyos ay nakasalalay sa tamang motibo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakatutulong upang palagi mong ma-check ang iyong motibo. Tingnan natin, ano ba yung motibo mo sa paglilingkod bilang isang manggagawa? Ano yung motibo mo sa paglilingkod? Gusto mo ba na lagi ka lang napapansin sa paglilingkod? So, meron pong tamang motibo at mayroong maling motibo. So, para lang yan true or false. No? Para lang pong true or false. Ipinaliwanag na may sulat ng Hebreo na ang salita ng Diyos ay may kakayahang makasuot sa loob ng iyong puso upang alamin ang nilalaman nito. Ang salita ng Diyos, ang patuloy na, para ba siyang habang po ako'y nanonood ng, parang siyang pumapasok sa kaloob-looban at siya'y nagtitingin kung ano ba talaga yung motibo mo bilang isang manggagawa at lingkod ng Panginoon. So, yun po ang gamit ng salita ng Diyos. Minsan, naisip natin, ito ba'y salamin? Nakikita natin yung sarili natin pag bumabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pag tayo nagre-reveal ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil sabi po last time, ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay Diyos. Sige, habang binabasa mo yan, ganun pala ang Diyos. Ganun pala siya. Tumingin sa akin. Mahal pala niya ako. Namatay pala siya nung mas kasalanan pa ako. Hindi siya namatay nung ako'y nagpapakabuti. Diba, ang karaniwang kaisipan ng tao, kaya ayaw pumunta sa church, hindi pa siya malinis. Diba? Pero ang galing ng Panginoon, patuloy po na ipanapaunawa sa atin, ang motibo ng buhay ng bawat isa sa atin, si Kristo'y namatay nang tayo'y makasalanan pa. Amen? At si Kristo ang patuloy na bumabago po sa buhay ng bawat isa. So patuloy po tayong magpahayag ng salita ng Diyos. For the word of God is living and powerful and sharper than the two-edged sword. Alam niyo po, dati habang binabasa ko yan, wala lang, parang salita lang yung the word of God is sharper than two-edged sword, piercing even the division of the soul and spirit, of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 12. So marami po palang salin itong verse na ito. Lumagay po tayo sa verse na ito. Pag sinasabing ang word is a living and powerful. Sabi po sa NIV, ganito po yung pagkasalin at pagkakasabi, for the word of God is living and active. Living and active, meaning ito po ay buhay. Doon sa isang salita, it is powerful. Amen? So ito pong salita na ito ay sinasabi sa atin, ang salita ng Diyos ay living and active, sharper than the two-edged sword. Pareho po ng sinabi. Pero it's judge the thoughts and attitudes of the heart. Biriin niyo po yun. Pinalinaw naman dito yung it judge the thoughts and attitudes of the heart. Ano ba yung motibo ng puso mo? Yung salita daw po ng Diyos ay tumitingin din doon sa motibo ng iyong puso. Siya po yung nagpe-penetrate sa atin. Siya yung nagtitingin sa atin. Ano ba yung motibo mo sa iyong paglilingkod? So, ganito po yung salita ng Diyos. Pumapasok siya
lumalagay siya doon sa penetrates even the dividing of soul and spirit. So tinitingnan po niyan kung anong nasa isip mo at kung ano ang tibok ng iyong puso. Amen po ba? Sabi rin po sa NLT sa salin na ito, sinalin po sa New Living Translation, for the Word of God is full of living power. Living power, full of living power. It is sharper than the sharpest knife, cutting deep into innermost thoughts and desire. At ito po yung iba. It exposes us for what we really are. Ito po yung verse na ito. Pero the same verse din, di ba? Pero different translation. It exposes us from what we really are. Pinapakita po dito na ang salita ng Diyos ang patuloy na nagpapalabas. Tama po ba? Nagpapalabas kung sino tayo, kung ano tayo. In Christ, we are healed. In Christ. Di ba? Pinapaunawa po sa atin yung salita na yun. Kasi nung una, iniisip natin, ay may sakit pa po ako eh. Pero pag nabasa mo sa salita ng Diyos, masasabi mo, ipapaliwanag sa'yo kung sino ka. Ikaw ay righteous, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan. Amen? So, iyon po yung salita ng Diyos. Patuloy na nagpapakita sa atin at nagpapaunawa sa atin kung sino talaga tayo kay Kristo. Amen po ba? So, iyon po yung nasa voice ng New Living Translation. Pero ano po ba yung sinasabi sa atin? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kahit na anong knife o kahit na anong kutsilyo na iparis mo sa Kanya, naiintindihan po niya at nakakataho siya sa iniisip at binabalak ng tao. Ang salita po ng Diyos ay tunay at dakilang makapangyarihan. Kaya po pinag-aaralan natin. Kaya po bakit kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen? So, serving God with bad motives cancel the reward. Sabi po sa ating aralin, yung daw serving God with bad motives cancel the rewards. Sabi ko nga po sa inyo, may dalawang motives. Isa is magandang motives o good motives. Yung pangalawa is bad motives. Ang sino mang ay maaaring maglingkod. Lahat po ng tao pwedeng maglingkod. Pero meron naglilingkod ng para mapupurihan lang siya. Meron namang naglilingkod, hindi. Tama po ba? Merong ganong mga tao. Minsan sa masamang motibo, tamang gawa yung ginagawa, pero mali yung kanyang motibo. Ito ay matingkad na inilarawan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Sa Pilipos, kanyang isinulat na mayroong mga tao sa kanila na ipinangangaral si Kristo. Dahil daw sa inggit, personal na ambisyon, pakikipagkompetensya at hindi tapat na kalooban. Meron po tayong ibang mga maglilingkod o naglilingkod, gusto na lang nilang patunayan na tama sila. Tama po ba yun? Wala na sa konteksto. Gusto lang nilang tama sila. Iba yung motibo ng kanilang puso. So merong naglilingkod ng katulad noon. Hindi tapat yung kanilang kalooban. Maraming mga tao niyan. Ang daming mga tao na mahuhusay magsalita. Maraming mga tao na head knowledge lang. Alam lang nila pero hindi sa kanilang puso. Pero nangangaral sila. Di ba po? Marami naman. Maraming tao nangangaral. Minsan nag-uusap nga kami ni Pastor kanina, habang dumadaan, daming tao sa ibang lugar. Kung nadaanan nyo. Pero sabi ko, bakit sila, iyon yung kanilang paniniwala. Sabi nga nila, naniniwala sila na tao ang Diyos, tao si Kristo, hindi yun yung tagapagligtas nila. So, ganun ba, ganun. Habang nagkikwento, pero nangangaral pa rin. Tama po? So, pag nakikita ko yung difference ng pangangaral nila at pangangaral natin, parehong nagangaral, pero magkaiba ng motibo. Amen? Iba yung motibo. Gusto lang nilang dumami. Dumami ng dumami, pati ka ba ng yaman, madami. Di ba? Kasi sabi nga nung nagsalita sa akin,
Ipapasok ka ng trabaho, pero kailangan ka magbigay sa church. Automatic yun. Pag hindi, pupuntahan ka pa sa bahay para baka nakalimutan mo. Pupuntahan ka pa nila sa bahay at tatanungin yung iyong ibinigay. Pero iba pa rin yung motibo na sinasabi. This is how the Apostle Paul writes, "Is it true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill? The latter to do so is loving, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in change." Diba po, si Apostle Paul nakulong, tama po ba? So, papalitan nila yung sabihin, pinapatunayan nila, uy, mas tama kami, si Paul nga, nakakulong eh. Ganon yung sitwasyon nun eh. Pinapakita lang nila na mas tama sila kaysa kay Paul. That time. So, totoo, ang pinangangaral nga nila yung salita ng Diyos. Pero, pinapangaral nila to dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral ng may tapat na hangarin. So, naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalinawan kung ano talaga yung motibo ng ating puso. Bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Natanong niyo na po ba sa sarili niyo, bakit gusto natin na ipinangangaral ang salita ng Diyos? Madalas nating naririnig kay Pastor, gusto natin na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang iba'y nangangaral, hindi tapat sa kanilang kalooban. Udyok lang ng ibang tao. Mangaral po tayo ng udyok ng pag-ibig. Mag-share po tayo ng udyok ng pag-ibig na salita ng Diyos. Then alam natin kung anong totoong salita po ng Diyos. Be careful how you build. Ito po ang ating tatandaan. Be careful how you build. Piniliwanag po ni Apostol Pablo na sa biyaya ng Diyos ay kanyang nailagay ang pundasyon. Walang iba kundi si Kristo. Amen? So pag po tayo'y nangangaral ng salita ng Diyos, ang pundasyon po natin ay si Kristo. Amen? Walang sino paman. Walang magaling. Walang, ano po ba yung isang natin na, walang bida kundi si Kristo. Akala nung ibang tao, ang makapagliligtas sa atin. Pag sumapi kayo sa amin, ligtas na kayo. Pero ang salita po ng Diyos, walang ibang nagsasabi na si Kristo ang ating pundasyon. Amen? Walang iba kundi si Kristo at sa ibabaw na ito, doon tayo dapat nakatayo. Tingnan po natin kung saan tayo nakatayo. Kung ang salita ng Diyos ang ating pundasyon, kailangan ay tama ang ating motibo. Alam natin na ang motibo ng isang Kristiyano ay nakasalalay kay Kristo. Ito po ay katulad ng isang ginto, pilak at mamahaling bato. Ang bawat serbisyo naman ng mali, na katulad naman ng material na nasusunog, katulad lang yan ng kahoy, katulad lang ng ipa, madaling hipan, madaling mawala. Pero po tayo na isang Kristiyano, kaya tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, naiintindihan natin na si Kristo yung ating pundasyon. Nasa salita po ng Diyos kung paano natin makikilala, patuloy na makikilala ang Panginoong Hesukristo. Ang serbisyo ay dadaan sa apoy. Amen? Napag-aralan na po natin yan dati pa. Pag daw nawala, pag daw nasunog, naku, tapos na. Di ba? Pero yung call this, yung ginto, pag yun ay dinaan sa apoy, lalong kumikinis at tumitibay. Nakakita na po ba tayo noon? Habang kinikinis, talaga namang paliit ng paliit. Nakakita ko minsan ng ganyan, yung ginto, na abo lang siya, pero habang inaano siya sa apoy, tumitibay, lumiliit nga lang, pero nagiging maganda yung kanyang value. Amen? So, ito po, ang lahat ng serbisyo ay dadaan sa pagsubok sa araw ng paghukom. Sabi po sa 1 Corinthians 3:10,
According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how it builds upon. For no one can lay foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, and stone, hindi po ito hindi ito masusunog. Kapag ang tama ang iyong pundasyon. Sabi po ni Apostol Pablo, kapag tama ang iyong motibo, ang iyong materyales ay ginto. Ang iyong materyales ay pilak. Hindi po ito masusunog. Pero pag mali ang iyong motibo, masusunog. Pero at walang kantimpala. Pero ligtas ka pa rin. Amen po ba? Ligtas ka pa rin. Kasi po, pag pinag-usapan natin yung kaligtasan, ligtas pa rin ang tulad ng taong nakatakas sa apoy. Ang ibig sabihin, pasang awa siya. Parang sa graduation, di ba po? Napakadaling ikumpara. Sa isang graduation, merong na-honor, merong hindi. Pero parehong graduate. Pero masarap yung na-honor. Tama po ba? Pumapanik sa stage. Pero yung iba naman, okay lang. Basta ligtas na. Basta nakasama sa graduation, okay na. Masaya na siya kung siya'y naligtas. Pero ang kaligtasan po, tandaan natin, awa ng Diyos sa tao. Ito po'y regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi premyo. Ito po'y regalo ng awa ng Diyos. Amen? Hindi po tayo naglilingkod dahil gusto nating maligtas. Ligtas na po tayo, kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Bakit kailangan pa nating maglingkod? Iligtas na pala tayo. Gusto nating maglingkod dahil sa pag-ibig natin kay Kristo. Amen? Ito po'y pinapalinaw sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang problema sa atin kung ikaw ba ay mabilis lumakad o mabagal lumakad. Ang kailangan po natin ay si Kristo, na siyang pundasyon ng ating buhay. Amen? Ang pagpasok po sa langit ay libre. Walang bayad. Ito'y regalo ng Diyos. Ang sinumang tunay na born again. Pag sinabing tunay na born again, hindi yung upo-upo ka lang na akala mo Kristiyano ka, hindi pala. Amen po ba? Madalas pinag-uusapan natin yan. Kaya minsan tinatanong namin si Janela, tunay bang nakakilala sa Panginoon? Kasi, porke ba anak ng pastor, ligtas na? Hindi. Personal po ang kaligtasan. Amen? Personal. Kaya, kailangan nating tanungin yung ating mga kasambahay o kasama sa buhay, kung talagang si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Amen? Kasi po, merong pang-awit, hindi sakay-sakay lang sa jeep, umangkas ka lang, ligtas ka na. Hindi. Personal po ang kaligtasan. Pero ang kaligtasan, tandaan natin, ito po'y libre. Na ibinigay ng Panginoon at ang sino man sa atin ay tumanggap, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napakahusay, napakaganda ng biyaya ng Panginoon. Ang biyaya po ng Panginoon, ang patuloy na nagpaunawa sa atin. Kung ano ito. Kapag ikaw ay born again na, ikaw ay ligtas na. Amen? Kapag ikaw ay born again na, tunay na born again, wala sa bibig, ligtas ka. Ang ipinanganak sa laman ay laman, sabi sa John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Matapos kang maligtas, ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi buhay pa naman tayo eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, nung panahon na yon, naligtas ka, gusto mo nang mapunta sa langit, pwede ka nang pumunta sa langit. Pero tayo na buhay pa, kaya tayo naglilingkod. Amen? Hindi dahil para mauna ka sa pila. Di ba minsan ganun eh. Uy, mas mataas ako sa'yo. Mas magaling. Marami akong verse na nabasa at kabisado. Hindi po ba? Hindi. Mga kapatid, ang kaligtasan, libre. Pero maglingkod ka, nasa sa'yo yun. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, ang nag-uudyok sa'yo para ka maglingkod. Amen?
Kaya tayo po nung nakakaraan yung ibang pag-aaral, kaya napapagod maglingkod eh. Kasi natulak lang. Amen? Pag nakitang, ay, available to, pwede to. O, ipapasok. Maya-maya, umiiyak na dahil hirap na. Kasi hindi tunay yung nasa puso niya. Pero kapag ikaw ay si Kristo ang tinatanaw mo sa paglilingkod, pwede rito'y mahirap o hindi, nandun ang Panginoon para tulungan ka at gabayan ka. Amen po ba? So, ang paglilingkod po sa Panginoon ay inaayos ng Diyos. Yes, along that way, may bigat ang paglilingkod. Mahirap oohan. Amen po ba, Pastora Jace? Di ba mahirap oohan eh? Minsan magtatanong pa ako kung bakit totoo ba. Hindi po ba? Pero dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, nakikilala mo kung sino siya eh. Kasi He will sustain. Kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya. Amen. Idadagdag ng Panginoon. Kung ano yung tanong mo, pupunuin niya. Amen. Kasi po napakahirap pag hindi ka sigurado doon sa calling na tinatawag. Kailangan mong maunawaan bakit ka naglilingkod sa Panginoon. Kaya may saitaan ng Diyos na nagbibigay sa iyo, bakit mo kailangan pag-aralan ng salita ng Diyos para maunawaan mo kung sino ang Diyos, pinakamahusay na Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanang gumawa o mabuting gawa na hinanda ng Diyos nung una pa man. Amen? So, napakagaling ng Panginoon. Pagkatapos ng mga taon ng paglilingkod, haharap ka sa hukuman ng Diyos para tumanggap ng gantimpala. Nung una pong lesson, well done, my faithful servant. Narinig niyo na po ba yan? Well done, my faithful servant. Kaya pala masasabi ng Panginoon, well done, my faithful servant, kasi si Jesus Christ nakikita sa'yo. Amen. Hindi mo kayang gumawa kung ikaw lang. Pero si Jesus Christ ang nasa iyo, siya ang kasama mo, siya yung nagbibigay ng righteousness sa'yo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kapag ang serbisyo sa Diyos ay tama, mayroong gantimpala. Amen. Ang tamang motibo po ay ayon sa salita ng Diyos. Kapag ang tamang motibo, paano masasabing tama yung motibo mo? Kasi ang pundasyon mo si Kristo. Amen. Amen po ba? Iyon po yung tamang motibo. Pag hindi si Kristo ang pundasyon mo, mali yung motibo mo. Yun lang po ang indikasyon nun. So yung mali ay makikita natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung ang gawa ng sino man sa kanyang itinayo sa ibabaw ay mananatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Sabi po sa 1 Corinthians, matapos kang maligtas, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Why should be the purest motive of our service to God? Ano ba ang pinakapurong motibo? Dapat sa atin, mga Kristiyano, ang ating serbisyo ay bukas sa lahat ng uri ng masamang motibo. Tama po ba? Very prone tayo eh. Mamali lang tayo ng konti eh. Pag hindi na nakabatay sa salita ng Diyos, naku, medyo delikado. Di ba po? Kaya kailangan ang motibo natin, mag-ingat po tayo at ang serbisyo natin ay ilagay natin sa Panginoon. Pag si Kristo ang nasa atin, tayo po ay alam nating nasa tama. Amen? Kaya nga sabi ko nga, dami nating ginagawa nung una, pero pag wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala itong kabuluhan. Kaya po bilang parang ang sinabi, gawin natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love. Di ba po yun yung unang utos? Sa pag-ibig. So, bakit ba natin natatabing tama? Yung pag-ibig natin kay Kristo. Kapag tayo naglilingkod, tayo umiibig kay Kristo. Kaya lang tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin. So, do everything in love. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa lahat. So, ano man yung ating mga gawain, saan man tayo nilagay ng Panginoon, ano man yung ating ibinigay, do it in love.
gawin po natin ito ng may pag-ibig. Amen? Ano man yung pangalawang utos po, mahalin natin ang iyong kapwa. Di ba po, yun po yung pangalawang utos. So, una, mamahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mamahalin mo yung kapwa. Nung pinag-aaralan ko po ito, ang ibig sabihin, ang lahat ng ating serbisyo sa Diyos at sa tao man ay dapat udyok ng pag-ibig. Kailangan may pag-ibig. Ginagawa mo yan, may pag-ibig. Pag po ba yung mahal natin sa buhay, di ba? Parang gagawin mo to kasi mahal mo yung tao eh. Di ba po? Ganun yung personal na experiences natin. Sinusunod natin yon kasi mahal natin yun eh. Di ba? Para wala nang away. Tama po ba? Pero dahil lang sa pag-ibig, pupulutin mo na yung kalat niya. Di ba? Kasi mahal mo nga siya eh. Okay? So yun po yung pinaka madaling intindihin, madaling unawain, pero gagawin po natin ang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Dahil si Kristo ay pag-ibig. Amen? Amen po. Nang kinausap ni Jesus si Simon patungkol sa paglilingkod, tinanong niya ito ng 3 beses. Alam niyo po ba yung kwento na to? Sabihin si Simon, iniibig mo ba ako? Diba? Yun ang unang tanong. Ang sagot naman, do you truly love me? Sabi naman niya, yes. Yes, Lord, iniibig kita. Ang sagot ni Jesus, feed my lambs. Tama po ba? Feed. Ibig sabihin, pakainin. Pangalawang tanong, naku Simon, iniibig mo ba ako? Ang kulit siguro siguro sabi ni Simon, ang kulit naman ito, pangalawa na. Pero ang maganda, may pangatlo pa di ba? Pero pangalawa, anong sagot sa kanya? Take care of my sheep. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo po, the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Medyo nasaktan na, 3 beses na kasi, inulit-ulit pa Mahal nga kita, Lord. Parang ganon, di ba? Parang tayo ganon din Mahal naman kita. Pero sabi ng Lord, Jesus said, feed my sheep. Sa suma total po, pag tinanong, patungkol saan yung sinasagot sa kanya ni Jesus? Patungkol sa sheep. Ibig sabihin, serving others. So, pag bahal mo si Jesus, magsiserve ka rin sa ibang tao. Amen po ba? Tayong lahat ay nakakaunawa na ang paglilingkod sa Diyos ay katulad din ng paglilingkod sa ating kapwa. Pwede po nating alalayan ang ating kapwa, turuan ang ating kapwa, pakainin ang salita ng Diyos, at patuloy na palaguin. Amen? So, iyan po pala yung komisyon ng isang tao na nakatayo sa pundasyon ng kanyang relasyon sa pag-ibig sa Panginoon. Ang serbisyo natin ay nakatayo sa pag-ibig, at pagkatapos noon, pag tayo'y nakatayo sa pag-ibig, maglilingkod din tayo sa tao. Maglilingkod tayo sa mga sheeps. Amen? Kaya po pala 3 beses na tinanong sa kanya Yes, mahirap maglingkod ng pakakainin mo pa, i-care mo pa. Minsan pag nagkasakit, mag-aalala ka pa. Pero dahil nandun ang pag-ibig ng Panginoon, and the Lord will give you the power para gawin ito, nasusustain po ang lahat ng bagay sa tamang paglilingkod sa Panginoon at sa tamang motibo dahil sa salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nakatingin lang o ilalagay lang natin sa ulunan yung salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Biblia ay binabasa. Amen? Kasi po karaniwan sa amin, kaisipan, nung unang bata pa kami, pag natulog daw kami, pag katabi namin Biblia, tatalino na rin kami. Hindi po ba? Hindi. Patuloy na pinapaunawa sa atin, ang salita ng Diyos ay buhay. Siyang magpapaunawa sa atin kung ano ito at basahin po natin. Alamin natin kung ano yung nasa salita ng Diyos. Kung hindi mo nababasa sa libro, tumingin ka sa cellphone mo para mas malaki. Di po ba? Minsan nagigintahin na natin yun, maliit kasi. Ginawa, nag-print ng malaking Bible.
Ang bigat po kasi. Di ba? Dadalhin ko po ba sa school yung bigat-bigat? Nangyari, nilagay po sa cellphone. Pag nakatakas ka pa doon, ano, nandiyan. Pero nakakatuwa na ang salita ng Diyos ay patuloy pong binibigay sa atin para tayo patuloy na palakasin ng Panginoon. So, ito po yung salita ng Diyos na nagpapaunawa sa atin. Amen? So, ganito po pinaliwanag ang salita ng Diyos. Ganito ang paliwanag ni Pablo. Fix your eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay spiritual na bagay. Nakaka-apekto ito sa material na bagay. Amen? Siyempre, pag nagbasa ka ng Biblia, spiritual mo ang pinapalago nito. Tama po ba? Ang pagbabasa nito. Lumalagay na patuloy mong nakikilala si Jesus Christ. Umpisa, maliit lang ang pagkakilala mo. Habang nagbabasa ka, patuloy na lumalaki yung pagkaunawa mo. Ito po ay spiritual things na bagay na ipinapaunawa sa atin. So, pag tinanong ko po kayo, sino dito yung gusto success and prosperity? Meron po ba dito? O siguro lahat tayo magtataas ng kamay. Gusto po ba ninyo ng success? Gusto po ba ninyo ng prosperity? Pero hindi tayo prosperity gospel. Sino po ba dito yung gusto prosperous ang buhay niya? So, sino dito yung nakakaranas ng kasaganan at katumpayan? Ang tagundo po dito yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Para ka lumago, para ka mag-prosper, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Joshua, study this word, meditate it day and night, so you will be sure to obey everything written on it. Only then you prosper and succeed in all you do. Kaya ka magpa-prosper, kaya ka magsasucceed, kasi nabasa mo sa Biblia, dahil kay Kristo naging successful ka. Amen? Hindi dahil magaling ka lang magbasa, dahil si Kristo ang nagbibigay sa iyo ng udyok para makapagbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos ay si Kristo. Amen? So hindi mo ipagmamalaki kahit sino. Uy, nabasa ko ng Biblia, ilang beses ko nang binasa mula Genesis to Revelation. Siguro magsasucceed na ako. Siguro magiging successful na. Yes, okay lang na nagbasa ka, pero dahil si Kristo ang nagbigay sa'yo ng kakayahan. Napakahirap po magbasa ng Biblia. Amen po ba? Na-experience po namin yan. Minsan may pagkakataon pa kami, may book, may check-up book, meron kaming ganyan. Kailangan namin basahin, how many days pa? 30 days ata. Pag tinanong ko, nakikisabay lang po ako kay Pastor kasi ako nga medyo ako sa pagbabasa. At the time, babasahin. Yes, babasahin ko pero di ko naintindihan. Na-check lang ako pero di ko po naintindihan. Kasi hindi, yung motibo ng puso ko iba eh. Gusto ko lang maka-check. Gusto ko lang makita yung check. Pero iba yung motibo ng puso ko. Pero habang tumatagal, habang nakaintindihan ko yung biyaya ng Panginoon, ngayon ko naintindihan, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi, hindi pa hirap yung salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi pa hirap yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto mong lumago, gusto mong mag-prosper, gusto mong mag-succeed, dahil kay Kristo, sa biyaya ng Panginoon, makakamit mo yon. At sa pagbabasa ng Biblia, doon mo maunawaan kung sino siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of the sinners, sit on the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. And his law, he meditate it, part of the study. Day and night, he is like a tree planted by the stream of water. Kapag po ang puno ay malapit sa daanan ng tubig, tiyak buhay yun. Tama ba? Kahit di mo diligan, malapit naman siya sa tubig eh. Di ba po? Pero kasi yung tubig na yun, yun yung salita ng Diyos.
Kaya patuloy na kailangan po nating maunawaan yung salita ng Diyos. Kapag wala ka sa salita ng Diyos, matutuyo ka. Parang halaman na natuyo. So, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Revelation chapter 1, "Blessed is the man who reads the word of his prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." Kaya po pinapaalala sa atin, kaya tayo pinapaalalahanan na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga, malapit nang dumating ang Panginoon. Pag sinabi mo sa paano po ba magbasa ng Biblia? Ibang topic po to. Di ba ba yung, ano ba, kailangan ba susundin? 15 hours, 15 hours, tulog na ako. Ilang minuto ba para magsalita o magbasa ng salita ng Diyos? Iba pa pong pag-aaral, pero ang pinupunto po natin ngayon is why you need to study God's Word. Bakit ba kailangan? So, once success and prosperity. And number 2, sino po dito yung gusto practical wisdom? Parang maganda yun, ano? Maganda po ba yung practical wisdom? Ang salita po ng Diyos at ang pag-aaral nito ay nagpapatalino sa tao. Gusto pala natin yung maging matalino tayo, no? Di ba? Kaya kailangan tating magbasa ng salita ng Diyos. Mas matalino maging ang sa iyong mga kaaway. The law of the Lord is perfect. Sabi sa Psalm 19 verse 7, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple." So ito po ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ang nagpapatalinos din sa atin. "Your commands makes me wiser than my enemies, for they are ever with me." Lagi po iyan. Sabi sa Psalms 119 verse 98. So iyon po yung makukuha natin sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng practical wisdom. Ang salita din po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay at kalusugan. Sino po dito yung may gusto ng may buhay ka at may kalusugan ka? Amen. Lahat ng tao gusto yan. Gusto ng Diyos ding ibigay sa atin. Ang salita po ng Diyos at ang pag-aaral dito ay nagdudulot ng buhay at kalusugan. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay may kakayahanang manuot at bumaon hanggang sa kasukasuan at ng utak ng buto. Kaya po yung salita ng Diyos nagbibigay sa atin para tayo maging matalino, maging sharper than any double-edged sword. Kasi ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanang manuot. Alam niyo po ba yung manuot? Parang anlalim, di ba? Manuot. Tumimo sa ating puso. Tama po ba? Lumagay sa ating puso. At yung salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Meaning kapag alam mo yung salita ng Diyos, siya yung manggagamot mo. Kahit ano yung nararamdaman mo. Kahit di mo sabihin kahit kanino, alam mo kung sino siya sa'yo. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya niyang, walang imposible sa Panginoon. Whether sabi nga lang nung pag-aaral natin, merong mga sitwasyon na nararanasan natin. Yes, sa panahon na ito nararanasan mo. Pero ang katotohanan, napagtagumpayan na yun ng Panginoon. The battles belongs to God. Amen? So ginawa po niya lahat para rin sa atin. At naintindihan natin yun kasi nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi dahil narinig mo lang. Kasi mahirap patunayan na nakarinig ka lang sa ibang tao. Paano kung nag-fail yung ibang tao? Yung taong parang modelo mo. Paano kung siya yung nag-fail? So magda-doubt ka na kung anong narinig mo eh. Amen? Pero kung ikaw mismo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alam mo kung ano yung nakalagay sa Biblia. Kahit anong mangyari. Ito yung nakalagay sa Biblia. Pero kahit nakakatuwa pong isipin, malaki ang Diyos natin, hindi mo kayang iligay lang sa Biblia. Amen? Pero ang salita po ng Diyos, kung anong nakapaloob sa Biblia, iyon ang Diyos. Amen?
Kaya kung iisipin natin, ibinigay na ng Diyos lahat para sa atin. Success, prosperity, wisdom, the life, the health, are natural needs of man. But the study the God's word, open natural, nagbibigay po ng open the way for us to receive them. Binibigay pa rin ng Diyos yan sa atin eh. Para po sa ating lahat yan. Kaya naniniwala tayo lahat ng pabor. Kaya po tayo tinawag na blessed and highly favored. Amen? Kasi ang salita po ng Diyos, ang patuloy na papaunawa sa atin, yes, ganito tayo. Kaya napakabuti po ng Diyos. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakahusay at napakadakila ng kanyang salita. Amen. So ano po ang ating life application? Wow! Life application na. The Word of God teach us how to know, to love, and to serve God. Amen po ba? Talagang ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin para paano tayo umibig at maglingkod sa Panginoon. Paano po ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Dapat mayroon tayong right motives. So, naintindihan natin kung paano maglilingkod sa Panginoon, dapat tama yung ating motibo. Ang motibo natin nakatayo sa pundasyon kay Kristo. Ito po ay makikita natin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Gagawin po natin ang paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo po yung pag-ibig eh. Amen? Kaya po tayo naglilingkod. So, natatanggap din natin ang success, prosperity, wisdom, and good health kapag patuloy nating naiintindihan, patuloy pong pinapaunawa sa atin yung salita ng Diyos sa atin. Amen? Kaya napakabuti po ng Diyos. Kaya ang ating big idea, the Word of God is alive and active. Alive and active. So, ito po ang pinapaunawa sa atin, kaya kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. Marami pong salamat at purihin natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay patuloy na tumayo at patuloy nating sambahin ng Panginoon sa umaga na ito. Kung gaano siya kadakila at kung gaano siya ipinakilala po sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Knowing God equals loving God, and loving God equals serving God. Ang nais po ng Panginoon, makita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Nalaman natin sa magitan ng Kanyang salita, tayo po ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Niligtas niya tayo sa magitan ng biyaya. Tayo po'y pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po'y lininis sa lahat ng ating karumihan. Ginawa niya tayong banal. Ginawa niya tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Niligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. At ang Diyos ang nagparamdam sa atin ng dakila niyang biyaya. Tulad ng isang babaeng pinatawad sa kanyang mga kasalanan, naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon, ay siya'y nag-alay, naghandog ng mamahaling pabango. Binuhos ang pabango sa ulunan ng sa paanan ng Panginoon at hinugasan ng kanyang mga luha at pinunasan ng kanyang buhok. Nag-serve ang babae ito sapagkat naranasan niya, unang niyang naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Isang pabango na halos ang halaga ay isang taong sweldo ng isang manggagawa. Naibigay niya ang lahat, nag-serve siya sa Panginoon, taos-puso niyang ibinigay ito sapagkat una niyang naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Sa buhay natin,
kahanga-hanga ang ginawa ng Panginoon sa atin. Sino ba naman tayo para iligtas ng Panginoon? Sino man ba tayo para bigyan ng pansin ng Panginoon? Pero ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ipinadama ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa pamagitan ng kanyang biyaya. At ang tugon lang natin sa kanya ay ang mahalin siya at maglingkod sa kanya at maglingkod sa ating kapwa. At sa oras na ito, sambahin po natin ang Panginoon, dakilain natin siya. Lagi nating hayaang bitawan ang kanyang mga salita. Sa panahon ngayon, kung meron kang nararanasan, mahal mo sa buhay, ay may karamdaman, bitawan natin ang salitang itinuro sa atin ng Panginoon na sa magitan ng kanyang mga latay, sila ay magaling na. Sila ay magaling na sapagkat sinabi ng kanyang salita, lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen. At habang inaawit natin ang awiting ito, na tunay nga na ang Diyos natin ay kahanga-hanga, lagi nating sambahin at dakilain ng Diyos sapagkat ni minsan ang kanyang kahangahangang mga gawa, hindi ito nagmamaliw. Lagi itong nangyayari, lagi niyang pinangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat tapat ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Awitin po natin ang awiting ito. You are beautiful Beyond beyond description, to marvelous. Yes, Lord God. Salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin sa magitan ng mga sulat. Your infinite wisdom, who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Yes, Lord God. Majesty enthroned above, and I stand in awe. Yes, Lord God. I stand in awe of you, holy God, to whom your praise is due. I stand in awe of you. Minsan pa, you're beautiful, Lord God. Tunay nga, nakahanga-hanga. Ang iyong ginagawa sa amin araw-araw, ni minsan hindi ka nagpabaya. Lagi kang nariyan sa amin. Lagi mong pinararanas ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Lagi mong pinararamdam ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ng aming buhay na God. Who can grasp? Yes, Lord. Higit sa aming iniisip, higit sa aming inihiling na ikaw ang Diyos na makagawa ng lahat ng bagay sa buhay po namin. You are beautiful beyond description. Yes, Lord. Majesty enthroned above. Yes. Lord,
manalangin. Sino man sa inyo ang merong kahilingan sa Panginoon, taas lang po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong dakilang biyaya sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya at sa biyaya mo, Diyos, may kasagutan po kaming natatanggap. Sapagkat sagana ang iyong biyaya, umaapaw ang iyong biyaya sa buhay po ng bawat isa sa amin sapagkat alam mo ang lahat ng aming pangangailangan. Na ikaw ang Diyos ni minsan hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya sa amin, Lord God. Na sa lahat ng aming mga dalangin, nariyan ang iyong kasagutan, Panginoon, at sa lahat ng hinihingi namin, O Diyos, sa pamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Ito, O Diyos, ay pinagkaloob mo na sa amin. Salamat po sa pamagitan ng iyong salita na nakita namin kung gaano kalawak, kalalim ang iyong pag-ibig sa buhay po ng bawat isa sa amin. Minahal mo kami, Panginoon. Higit sa aming kakayanan na mahalin ka, ikaw ang unang nagmahal sa amin. Ibinigay mo ang iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang maranasan namin ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na itinuro mo sa amin kung gaano kami minahal, kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Kaya kami natututong umibig sa iyo. Kaya kami natututong umibig sa aming kapwa. Salamat po, Diyos, sapagkat sa magitan ng iyong salita, naranasan namin ang sangbuhay na ganap at kasiyasiya. Sa magitan ng iyong mga salita, kami po'y pinagpala mo at pinaboran. Sa magitan ng iyong salita, ang lahat ng aming karamdaman ay magaling na, Panginoon. Sa magitan ng iyong mga salita, buhat sa iyong kayamanan na hindi nauubos. Ipagkakaloob mo ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, marami pang bagay ang aming natututunan at aming pong pinaniniwalaan at pinananaligan ng lahat ng iyong mga pangako, Diyos, ay yes and amen, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga, natanggap na namin ang iyong pagpapala at ang pagpapala mo hindi mawawala kailanman sa buhay namin, Lord God, sapagkat kami ay tsarito. Kami po ay pinagpala mo at pinaburan dahil sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po makaupo na. Tinatawagan ko po ang sa breaking of bread. Magandang umaga po. Oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo. At pag inaalala po natin ang ating Panginoong Jesus, ay hindi maiiwasan na pumasok sa ating isipan ang kanyang natapos na gawa. At dahil sa kanyang natapos na gawa ay nakakamta natin ang mga pagpapalang ni hindi natin naisip na tatanggapin natin. Sa kabila po ng kalagayan natin noon na tayo ay alipin ng kasalanan at dahil nga makasalanan ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diablo, ng kaaway, ay talagang hindi natin naisip na ganoon kataas ang paglalagyan sa atin ng Panginoon. Ni sa panalangin natin ay hindi natin naisip na ito ay gagawin sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang natapos na gawa, ay tayo'y naging mga banal at walang dungis sa kanyang harapan. Yung ating pagiging makasalanan
at sa ating bagsak na kalagayan, ganoon tayo itinaas ng Panginoon. Hindi natin naisip yun. Diba? Ginawa niya tayong kasing righteous, kasing banal ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Napakataas noon mga kapatid at hindi natin akalain na gagawin sa atin yon. Ginawa niya tayong kanyang mga anak at kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesus. No? At sa paghahari ng Panginoong Hesus ay mag-aari tayong kasama niya. Akalain ba natin yan mga kapatid? Hindi pumasok sa isipan natin yan. At dahil sa kanyang natapos na gawa, ay ginawa niya tayong sakdal, banal, perfect, karapat dapat maging templo ng Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po tama yung papuri ng ni Apostol Pablo. At hindi lang yun mga kapatid, marami pang gagawing makapangyarihang bagay ang Diyos. Hanggat tayo po ay naririto. In Christ, mga dakilang bagay pa ang gagawin sa atin ng ating Diyos. Kaya nga, sabi ni Pablo, sa kanyang pagpaparangal sa Diyos, doon sa makapangyarihang gumawa ng lalong sagana ng higit sa ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Jesucristo sa buong panahon magpakailanman. Tuloy po natin hawakan po natin ang tinapay. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kaya ng tinapay. Gayun din naman, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos ng makahapon na kanyang sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng saro. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po mo sa kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa amin. Ginawa mo kaming inyong mga anak at kasamang tagapagmana ng aming Panginoong Hesus. Ikaw po ang aming mabuting Ama, ang aming makapangyarihang Diyos. Ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang nagligtas sa amin, at ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami ang maasa, hindi sa kanino man o hindi sa aming sarili, Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong natapos na gawa. Nilinis mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, salamat po na ikaw ay patuloy na tumataan sa amin. Patuloy mo kaming pinapatnubayan sa buong katotohanan. Patuloy mo kaming binabago ayon sa larawan ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, sa iyo po ang aming pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. And ngayon po, idadako po tayo sa isang pagsamba. Hindi lang po bahagi ng pagsamba. Ang pagbibigay po sa gawain po ng Panginoon ay pagsamba. Hindi po ito pagbibigay ng limos.
Ito po ay pagsamba sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, parangalan po natin ang Diyos sa pamagitan po ng ating mga tinatangkilik. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 13 hanggang 15, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano man sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Yan po yung verse ng Gospel Bearer Ministry. Na tayo po ay binuo ng Diyos na maging tagapagdala ng mabuting balita. At salamat po sapagkat naniniwala po ko na ang mensahe ng biyaya ay nasa ating mga buhay. At ipinangangaral po natin yan. At doon sa mga bawat isa na walang pagkakataong mangaral ay yung mga bagay na itinutulong po natin sa church ay yan po ay ginagamit ng Panginoon para magamit sa pangangaral ng mabuting balita. Iba-iba ho kasi ang giftings ng bawat isa. May tagapangaral, may nag-evangelize, may tagapagturo, at ginagamit din pong ang bawat isa na merong gift ng pagkakaloob. At yan po ay pinasasalamatan ko sa bawat isa sa inyo. Kasi narito po tayo sa isang lugar na magandang lugar na pinagpala at pinaboran ang lugar na ito dahil po sa biyaya at pagpapala ng Diyos na pinadadaloy ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Alalahanin po natin ang pagbibigay sa Panginoon ay ang pagsamba sa Panginoon. At ang lahat ng pinagkakaloob natin sa Panginoon ay hindi para sa Kanya, kundi para makatulong sa pagbabahagi ng mensahe ng biyaya po ng Panginoon. At salamat po sa Diyos dahil naniniwala po tayo'y nagbibigay hindi para mapagpala, kundi tayo po'y nagkakaloob dahil pinagpala at pinaboran na po ang bawat isa sa atin. Tayo po ito ngayon, hawakan po natin ang ating kaloob. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat tunay nga na pangako mo'y tapat. Na ikaw ang Diyos na nagpala sa buhay po namin. Salamat po Panginoon at nakikita namin araw-araw kung babalikan namin ang nakaraan hanggang ngayon, O Diyos, ni minsan hindi ka po nagkulang sa amin. Nakita namin ang iyong mga pabor sa buhay po namin. Nakita po namin kung paano mo pinaunlad at patuloy na pinaunlad ang buhay po ng bawat isa sa amin. Na anumang hinahawakan ng aming mga kamay, nandoon ang pagpapala mo. Na anumang plano, hakbangin ng aming mga pao, Diyos, ito po'y nagtatagumpay sapagkat pinagtagumpay mo na ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kakayanan ng bawat isang magkaloob sapagkat ito'y bunga ng pag-ibig na ibinigay mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kami umiibig sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Higit na ikaw ang siyang gumawa sa amin, kaya kami nagkaroon ng pagkakataong magkaloob ng taos sa aming mga puso. At sa aming pagbibigay, ito po'y may magandang motibo na inilagay mo sa puso namin na makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng iyong biyaya. Sa mga pangangailangan ng iyong iglesia, O Diyos, ay magamit ang lahat ng ito. At walang ibang maparangalan, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. At walang ibang mapahayag, Panginoon, ang isang mensahe ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sapagkat tunay nga ng mensahe na ipinangangaral mo, Panginoon, sa lugar na ito ay kapangyarihan para sa mga iniligtas. At kapangyarihan, O Diyos, para marinig ng bawat isa ang mensahe ng iyong biyaya upang magkaroon sila ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Tunay nga sa aming pagkakaloob, ito po ay pagsamba sa iyo, Lord God. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na sambahin ka sa magitan ng pagkakaloob.
Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagdakila, paglulad sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po yung maupo muna. Announcement po. Okay, announcement sa darating po na March 14 sa Friday ay atin po tayo ng Central Luzon Full Grace Conference. At ito po gaganapin sa True Christ Alone sa may Santo Tomas, Pampanga. At ito po ay magsisimula ng alas 6 ng hapon. Alas 6 ng hapon. At meron na pong mga nagpalista. Meron na po tayong mga 26 na kapatiran na nagpalista. At meron po tayong sasakyan na 4. No? Pero yung iba, mga kotse lang po yon. Kaya po, bali ang magiging sasakyan po natin ay ang sasakyan ni Brother Atoy. No? Pagagasolinahan po natin yan. At yun, kung gusto nyong magkaloob ng panggasolina, okay din po, free po yun. No? Pero ang sakay po niya ay sila Brother Atoy, Sister Ami, Sister Eva, Brother Pete, Sister Greta, Sister Divine, Sister Nini, Sister Gold, si Brad Paul at Sister Del, tsaka si Brother Pedi. Ngayon, kung may sosobra doon, kasi si Brother Pedi gusto niyang gamitin yung kanyang sasakyan, kung may madadagdag pa, para hindi masyadong puno. Pero po doon sa Kimampaw ay 5 na po sila plus driver 6 kasi 7 lang po ang laman nun. No? Ang kasama po ni Sister Pau ay si Brother Johnny, si Brother Santi, Brother Obet, Sister Milo.